Good day mga ka-MG. Alright, so ngayon pa lang araw na ito, meron na naman tayong ride papuntang Bicol. Yan o, dito tayo nag-start mag-vlog sa aming lugar. At syempre, naka-prepare na tayo ng ating lahat ng dadalhin at gagamitin. Kaya rekta na tayo, sibat na tayo mga guys. Ayan, dito tayo sa Sukat, daraan papuntang Alabang. Usually ito yung dinadaanan natin papuntang Bicol, dito sa may Sukat. Kasi rumirekta na ako ng biyahe papunta rito hanggang dun sa may Batangas. Okay, ang first stop natin, dito na tayo sa Batangas. Sa gilid lang ito na kalsada guys, yung kainan dito ng mga bulalo. Yan, after natin makakain, rekta na tayo ulit sa ating biyahe. Yan, nasa Quezon na tayo, yung Arco. Quezon Province, welcome. Dire-diretso yung biyahe ko rito guys, sapagkat yan yung first stop natin, yan unang pagas natin dito sa Quezon na yan. Full tank agad para dire-diretso na yung biyahe, walang aberya. After natin magpagas guys, dire-diretso na yung biyahe ko. Ito, kita niyo naman, dito na tayo ngayon sa Bitukang Manok o tinatawag nilang Old Sigsag Road dito sa may Atimonan, Quezon Province. Dito ako lagi dumadaan guys kasi mas gusto ko rito, tsaka yung expand ng oras. Pag dito kasi shortcut lang yan. Pag duman sa may major road, napaka ron, lubak, tsaka lamang ang disgrasya ron. Dito naman may mga guide tayo rito ng mga lokal. Habang nabiyahe tayo dito, mayroong mga lokal dito na nag-guide kung magpapago o magpapa-stop. Pero hindi naman yan guys, sapagkat yung kanilang volunteer, yung iba rito na dumadaan, mga nagbibigay sa kanila ng kahit papano, mga barya, yung iba naman buo. You know, kita dyan sa highway na tayo. Rekta-rekta na yung biyahe natin. Ayan, nakakamiss din mag-ride dito sa Bicol guys. Ilang beses na rin tayo pupunta rito. Kaso nga lang, hindi na tayo nakapag-video. Wala na kasi tayong camera. Ayan, gumaka na tayo. Kita niyo yung dagat. Nakaka-relax kasi mag-ride. Lalong-lalo na yung biyahe ko is lagi tayong solo mga ka-MG. Kaya namimiss ko rin mag-vlog sapagkat siyempre yung mga natin, yung mga subscribers natin dito sa YouTube, nag-aabang ng mga video natin. Ayan guys. Ayan nyo, pag nakaipon tayo, bibili tayo uli ng camera ng GoPro. Ingat kayo rito sa mga daan. Okay mga ka-MG dito, ingat po tayo dahil kita nyo naman yung kondisyon ng kalsada dito sa Gumaca, Rosario. May mga part talaga rito na sobrang lalim at yung mga pinagtapalan ng mga espalto, which is yun yung mga nabumbungkal at nagkakaroon ng cause ng lubak-lubak talaga rito. Kaya sa lahat ng babiyahe, ingat po. Yung biyahe ko naman ito umaga. Ayan, pangalawang gas stop natin para magpa-full tank. Okay mga ka-MG, kung mapapansin po natin yung kalsada rito sa Gumaca, San Diego Poblacion. Yan guys, dati nung ilang beses natin pabalik-balik na biyahe rito, sira yung kalsada. Ngayon po, sementado na. At pagpasok po natin dito, ayan, may kita nyo yung signage ng fast food. Konkreto na yung mga kalsada. Dati kasi rito guys, napakalalim ng lubak dito pagpasok. Yan, mapapansin natin, oh, yung kabilang side is yan, pinapatuyo pa nila dahil bagong gawa rin yan. Ayun yung good news dito sa Gumaca. Dire-diretso na yung gawa ng mga kalsada rito para sa mga biyahero na gaya natin. Alright mga ka-MG, dito na tayo sa Lopez, Sugod. Etong dinadaanan natin na kalsada. Yan, may mga part pa rin dito na medyo malubak, kaya ingat din po tayo sa lahat ng mga babiyahe. At dito naman mga ka-MG, sa part na ito makikita nyo yan, kinaskas na yung kalsada para tingin ko sisementohin naman nila to guys para maayos din yung daanan dito. Ayan, kumbaga naging rough road yung kalsada dahil hindi maganda talaga yung kondisyon ng kalsada rito. Kita nyo yung kabilang side, oh, sa left side.
yung going to Manila. So ito yung part natin na dinadaanan papuntang Bicol. Ayan, dahan-dahan lang tayo rito dahil baka mabulaga tayo rito. Delikado talaga. Lamang ang disgrasya pag gantong kondisyon ng kalsada. Kaya maging alisto tayo sa lahat ng biyahe natin mga ka-MG. So thank God, siyempre yung biyahe naman natin dito napaka-safe. At ito guys yung ginagawang viaduct dito sa may Lopez. Tagal na ito, ilang taon na rin itong ginagawa. So sa tingin ko pag nagawa ito, dahil dito sa part na ito, kung mapapansin nyo yung mga balita dati na binabaha, ito yung naging solusyon nila para itong sa magiging flyover. Kung sakaling bumaha rito sa part na ito, doon na dadaan sa ibabaw yung mga motorista natin, gaya natin mga mahilig bumiyahe papuntang Bicol. Ang good news dito, marami na silang nagawang mga viaduct dito. Ayan, mga poste na, may mga pierhead na rin yung mga nagawa nilang mga poste. Kaya siguro tingin ko pag natapos naman ito, lalagyan na lang ng mga pier yan para yung sa ganun madaanan na ito ng mga biyahero gaya natin mga ka-MG. Kasi dito sa part na ito, tingin ko gagawin din naman nila itong kalsada. Kasi dito napaka daming lubak, kaya delikado rin dito. Kaya dandahan lang din tayo rito sa pagbiyahe. Kaya kung mapapansin nyo, halos nasa gilid lang tayo kasi ito yung part na medyo maganda pa yung dadaanan para sa mga motor. Kasi pag dumaan tayo rito sa bandang gitna o kaya rin sa gilid ng right side, yan guys, magugulat ka dyan. Ang daming lubog-lubog na mga kalsada rito. So marami ring mga buhangin dyan, kaya mas pinipili natin na makita talaga natin yung kalsada lalo sa gabi. Kaya ingat po kayo, mas maganda talaga meron kayo ritong auxiliary light o mga MDL para safe na safe at kitang-kita nyo yung situation ng kalsada. Kaya dito mga ka-MG, abangan natin pag natapos po itong project na ito, sigurado laking ginhawa rin sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga lokal dito. Mas pabor sa kanila to kasi pag nagawa na yung kalsada tapos nagawa na yung flyover doon, goods na yung mga ka-MG. Kaya abangan natin. Kaya maging dito rin guys sa Calawag, Quezon, nakita nyo naman yung kondisyon ng mga kalsada rito. Yan, hindi rin goods para sa ating mga, lalong-lalo na sa mga 2 wheels. Sa 4 wheels medyo nakakabalanse pa. Siyempre tayong mga nakamotor, hindi talaga advisable na magmatulin tayo rito o bumakbak ng biyahe. Kasi kita nyo naman yung, ayan, gaya na itong part na ito. Magugulat ka na lang dito, baka bigla kang ma-slide dito. Kaya karamihan dito, lamang talaga ang disgrasya pag di tayo nag-iingat. Maging aware lang po tayo sa lahat ng mga dinadaanan natin at syempre tingin-tingin tayo, lalong-lalo na yung mga nagka-counterflow ng mga truck, bus. Kaya aware talaga ang magiging baon natin at syempre magdasal tayo bawat biyahe natin mga ka-MG para maging safe ang ating biyahe sa lahat ng oras at araw para sa ating mga motorista na gaya natin. Okay guys, kung mapapansin po natin, yung mga part talaga rito ng dinadaanan natin, may mga rough road talaga siya. Yung mga pinagkaskasan ng mga ginagawa ng mga DPWH, di ko lang alam kung tatapalan nila to o gagawin nilang konkretong daanan talaga. Kasi yung iba rito, halos ang tagal na talaga na nakatenggay yung mga ganito kalsada. Sa lahat ng biyahe natin na almost 3 years dito sa Bicol, pabalik-balik tayo. Kaya halos kabisado na rin natin yung mga part talaga rito na mga malulubak, tsaka yung mga hindi magagandang kondisyon talaga ng kalsada. May mga uneven, tapos may mga bigla namang putol yung kalsada. Kaya yun talaga yung mga naging basehan natin sa ating biyahe. Kahit hindi na tayo gumamit ng Google, yung mga Waze or Google Map, kaya binabase ko na lang talaga sa bawat bayan na dinadaanan natin kung ano yung nakikita nating situation ng kalsada. Kaya
mas advisable talaga sa mga gaya natin na mga bumabiyahe, lalong-lalo na yung mga two wheels, gaya natin mga motor, na doble ingat talaga. Kasi hindi naman lahat ng kasabayan natin na bumabiyahe rito is yung intensi na kanilang pagmamaneho is goods. Kasi yung iba dyan, hindi ka pagbibigyan, tapos may bigla dyang liliko na hindi natin alam. Alright mga ka-MG, after ng ilang oras o ilang kilometers na binakbak natin itong biyahe natin, na umalis tayo rin ito guys, is tanghaling tapat. Kaya ayan, inabot pa natin na medyo maliwanag pa dito sa parte ng Calabarzon. So at dito nga mga ka-MG, natuwa tayo dahil sa dami ng poste na may ilaw na rito sa kalsada. Kaya medyo nakikita natin yung kondisyon din ng kalsada. Kaya natutuwa tayo. Kaya sa lahat ng mga babiyahe, ingat po tayo. Laging tandaan, MG Motovlog, stay safe and peace out.